habang ang nais ko hindi ay yung araw ng pamamahinga. Tayo ang araw natin ng pamamahinga ay linggo. Para sa mga Hudyo, ang araw ng kanilang pamamahinga ay Sabat. Kaya nga, Sabat Day. So, bahagi yun. Bakit naging linggo? Pero sa ibang pagkakataon natin pag-uusapan, pero yun yung araw ng pamamahinga. At para sa araw ng pamamahinga, ay hindi pwede magtrabaho. Biyernes pa lamang ng takip siling, nagsisimula na silang hindi magtatrabaho. So bahagi yun. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, yung mga alagad ay pinuna ng mga Pariseo. Bakit? Nangingigil lamang ng uwagi ng trigo. Sa atin, yung binabalatan mo yung palay para makain mo. Pero yun, ang dahilan lamang kung bakit sinabi mo, bakit napakaigpit po ang mga Hudyo. Kung kayo po ay nakapunta na sa Holy Land, sa Israel, ang mga hotel doon ay, kung tawagin po natin, ay naka-computerize. Kasi yung sa kanila, sample lang ako, yung kanilang tinatawag na elevator, kapag Hudyo, bawal silang pumindot. Pumindot lang, magbukas ka ng electric fan, electric yan, bawal yun, trabaho yun. Kaya kahit mo sa elevator, naalala ko nung pumunta ng Holy Land ng 50 years ng diocese, may dala sa hotel namin, 4 na elevator. Yung dalawang elevator, tawagan na ay tawagin ay Sabat elevator. Yun ay yung sa atin, yung of course yung dalawa, yung regular, anong gusto mong number kapag aakyat o bababa, pipindutin mo. Dahil sa kanila, bawal ang pumindot. Electric, trabaho na raw yun. Kaya doon sa Sabat elevator, automatic yung every na floor, automatic, hihinto, bubukas ang pinto, magsasarado kung walang lalabas o papasok, and then second floor. So medyo matagal, kasi bakit? Bawal sa kanila magtrabaho, ganun kahindi. Hanggang ngayon, dala-dala nila yung mga Hudyo. Kaya bahagi yun na kung saan yung makita ko natin, ganun sila katindi. Well, of course, dapat talaga magsisip ng pag-araw ng linggo, pag-araw ng pamamahinga. Ganun sila ang kanilang pagkaunawa sa araw ng pamamahinga. Bahagi yun. Kaya, para maintindihan natin kung bakit naman nila sinabihan ang mga alagad ng hindi lamang ng trigo. Kasi nga, very strict sila kapag pinag-usapan natin ang araw ng pamamahinga. Pero ano yung nangyayon sa pahayag ni Jesus? Una, ibinamanig niyo rin the argument of necessity. Tama, mahalaga yung araw ng pamamahinga. Pero sana makita natin hindi lamang sa pag-usapan na exception of the rule, pero necessity. Binanggit niya rin yung instant na kung saan si Haring David at ang kanyang mga kasama ay pumasok sa templo at kinain yung tinapay na nakalaan lamang sa mga saserdote. So ibig sabihin, sabi nga natin, may mga tinatawag tayong exemption to the rule. At kung isa ko sa mga exemption to the rule, sabi nga natin ay
yung argument of necessity. Yung mas matindi, tinatawag natin yung in danger of death. Ano? Kung maaari, ano? Yung mga bahagi ng exception. Pero hindi siya lahat. Binahagi nito yung ano, yung isang argumento. Ano yung isang argumento? Na higit pa sa templo. Sino yung higit pa sa templo? Si Jesus. Hindi nila kasi nakikita natin si Jesus. Ang Mesiyas, ang dahilan kung bakit may araw ng pamamahinga. Ano? Na nagpapahayag sa atin na higit sa lahat na makita natin na alin yung hamon na nais ninawa natin maunawaan sa pagkilos natin sa daigdig na ito natin na huwag natin kalimutan. Kaya ang sabi nga ay awa, hindi mercy. Nakita rin natin sa unang pagbasa yung awa ng Diyos. Yung awa ng Diyos kay Ezekias. Sino si Ezekias? Hari ng Northern Kingdom. Sabi nga ho natin kasi nahati yung Israel. After ni Solomon, yung North at saka yung South. Kung tawagin natin ay the Kingdom of Judah and the Kingdom of Israel. Yung North, Judah. Yung South, Israel. So, si Ezekias ay hari ng Kingdom of Judah ay nagkasakit. Inalagaan ni Propeta Isaias, pero sabi niya, hindi ka na mabubuhay. Pero alin, ang binigyan pa siya ng Diyos ng alin, 15 years. No? Ganon ang awa ng Diyos. At anong sabi? Hindi mananaig sa iyo ang kapangyarihan ng Assyria. Bakit? Ano yung Assyria? Syria. Tinatawag natin ngayon Syria. Bakit? Kasi nakaabang na sa kupin, no? Yung Northern Kingdom. At yun yung bahaya ko. At yan makita natin yung yung elemento ng ating pananampalataya na higit sa lahat, nakabase saan? Sa awa, pag-ibig. No? Kasi baka mamaya, yung ating religiosity become an idol. No? Baka dinudiyos na natin. Pero nakalimutan natin ang Jesus. Nakalimutan natin yung pag-ibig. Bahagi yung kaya ano yung makita ko natin pagkilos, no? Ay hindi naman sana rigorous na pagtugon sa ating mga tungkulin, no? Pero palagi natin bigyan ng pansin, no? Na may pag-ibig ba ito? Na nakikita ko baga sa Jesus, nakikita ko baga yung awa ng Diyos, no? Sana palagi natin maging bahagi at kalimitan sinasabi ko, sana po hindi ito afterthought. Ay yung ginawa ko kanina, no? Yan ay may pag-ibig. No? Sana haba natin ginagawa kasi kinakailangan natin ay yung conscious, no? Conscious offering of ourselves with love. Kasi yun ang turo na yung Jesus, no? Yun ang makita ng mga may kapal, no? Kasi baka mamaya, ang ginagawa natin ng isang pagkilos, simply because, tawag na natin ay offering, hain. No? Pero hain alin, walang pag-ibig. Ay, kapag yun yung nangyari, nagiging Diyos natin yung ating pagkilos. No? Hindi natin naiintindihan na ang ating tunay na pagtugon sa panawagan ng may kapal ay alin? Ay ang pagsunod sa utos ng pag-ibig. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin, kahit na yung pagkasatuparan ng mga gawain ito, malaki man o maliit, itatanong natin sa ating sarili, nasaan dyan yung pag-ibig?